particular na tuwing araw ng tinda. Ngayong sisimulan na ang konstruksyon para sa bagong Kalibo Public Market. Ang tanong, handa na kaya ang mga negosyante sa kanilang pansamantalang tirahan para sa kanilang negosyo? Tuwing araw ng linggo, kaliwat kanan ang nagtitinda sa kahabaan ng kalsada ng Toting Reyes Street. Ito kasi ang araw ng tinda sa bayan ng Kalibo na hinihintay ng mga bulante kung saan sa araw na ito ay sinasarado ang daanan para maglatag ng paninda. Hindi pa nagpapakita ang haring araw, nagdaratingan na ang mga negosyante at abala sa pag-aayos ng kani-kanilang mga paninda. Isa sa inaabangan ng mga mamimili ang mga murang paninda na ibinibigay ng mga negosyante sa mababang halaga. Kabilang na dito ang ukay-ukay na itinitinda ng mga Muslim na isa sa may mahahabang pwesto ng damitan. Kapag pumasok ka naman sa Kalibo Public Market, makikita mo ang mga nagtitindang vendors na tila ba humihingi ng pagbabago mula sa lokal na pamahalaan. Kaya't bilang hakbang, ang lokal na pamahalaan ay gumawa ng project proposal taong 2021 sa pamumuno ng dating mayor na si Engineer Emerson Sukgang La Chica. At ngayong 2024 ay ipinagpatuloy ng bagong alkalde na si Mayor Judy Sucro. Finally, this is a dream come true. The long wait is over. At least we are one step ahead yun for the completion of the public market. Then sa ito na kabuhay ito ginahandom it mga kalibunhon na mahuman yung daya dahil ro market kasalamin sa isang kabanuwa kung ano ro komersyo, ro merkado nagakatabo. Ang sayod ko na kung mahuman daya ro atong mga stall owners, stall ano ay gabalik gid iya ro tawo sa market. So gabalik ko sigla it Kalibo Public Market. Then I won't speak that much. All I want is your cooperation para matapos gid naton it madali. Ang nasabing proyekto ay may inisyal na pondo na 300 million pesos. Base sa inilabas na plano, ang bagong pamilihan ay may sapat na parking space, maluwag na fish, vegetable, meat sections, palikuran at drainage system. Inihayag ni Kalibo Mayor Judy Sucro na ang pampublikong pamilihan ay magpapalakas sa ekonomiya at negosyo ng mga negosyante. Bago simulan ang konstruksyon ay kakailanganin munang ilipat ang mga vendors para sa pansamantala nilang lugar habang ipinagpapatuloy ang pagsasaayos ng bagong Kalibo Public Market. Napili bilang pansamantalang pwesto ay ang Eastern Terminal malapit sa isang pribadong sementeryo kung saan ililipat lahat ng vendors, particular na ang meat at fish sections. Habang ang mga tsuper at tricycle na bumabiyahe sa naturang terminal ay ililipat pansamantala sa gilid ng Kalibo City Mall. Dito sa kinatatayuan ko, nakatakdang ilipat ang mga vendors mula sa Kalibo Public Market. Makikita sa likuran na patuloy ang konstruksyon para matapos na ang pansamantalang pwesto at mailipat ang mga negosyante sa madaling panahon. Sa kabila nito, nangangamba ang ilang mga negosyante sa papalapit nilang paglipat ng pwesto dahil malayo ito para sa mga mamimili at baka piliin na lamang na bumili sa mga talipapa sa halip na tumungo sa Eastern Terminal.
hindi ta kami ito karon maadtunan to sa amo nga really question ko no ay di yung ababong tali pa nga siga baligya ta sa dagan siyempre si maadto kita sa naito kamon nga magayo ta kami. Tapos mga presyo pa man nga ro na siyempre mahal ta mong pamauwi to. Ay sa dagan mga abong barato ag kumpleto ta sanda ay kami kuno ay di yung bata bagaga gapinsan kuno ito re iba ay do yun do amo na nalisdan man naman pag ma-side do yun do amo nga pagkakuan nga ito ihalin kuno kami ito kalisod ta kami gid matuod ito tanan-tanan namon nga gawe malisod ito sa tubi sa mga gabaka kita especially kita do yun kita ako naging sa akong pamantawon. Nakilala namin si Nanay Aida na inaasahan ang kanyang negosyo para sa pang-araw-araw na gastusin at bayarin sa pwesto. Sa pagbati-bati man namon na ginakalit-kalit kami, hindi man kami magsugot nga ito kami ag iyar tinuan. O kung ito man do tinuan, iya kami dahil wala man kami dalit bakal, pares kami apektado. Kapag ginakamon nga may ginabayaran ta kami nga lisensya, ay siin kami gabuti bayad bisan sa among suwa basi uyawon yun kami kung hindi kami kapaupos. Siyempre, naalsa ko man lang ako niya suwa ni naalsa ko man lang ron. Ay kung hindi ron maubos, agwa kami ibayad. Sa makaron ko yung ngani, iya kami nga ra. Akong ubra nga nini, pinanghuwam ako sa mga kaiping ko kuno ako pambayad dahil kaboy buhay ta. Mapunan patapres makaron mapagid akot bakal. Ay kapin pa kun ito nga kay ayo dai mo sa nabudlayan kita matuod kami, ma'am. Maliban dito, palaisipan pa rin sa mga negosyante kung ibabalik ba sa kanila ang orihinal na pwesto kung sakaling matapos ang Kalibo Public Market at kung pareho pa nga ba ang presyo ng babayaran nila dito. Ay, rin doon among napaw na ko, tumaas yung man do, mga pinagairan yung man doon, yun. O, pero, kung masiguro naman doon, kaya man doon, medyo manami, kung man baga, iyon tanan baga, masarang man tanamon doon, kung manami, mataro pag kung itindahan niya ra, pag relocation ba, pag kubra. Ayon sa mga vendors, maganda ang naging plano ng local government unit na ayusin at pagandahin pa ang Kalibo Public Market para mas lumakas pa ang ekonomiya at magkaroon ng magandang lugar ang mga negosyante. Ay, kaya ka mayagid lang ron. O, lalo lang para maging sadya, maging maayos. Hindi katulad makaraya o. Malisod yung mata, basta sa Palmiro. Di ba nga? Malisod yung mata. Nag-adjust kita ron. Ay, yan nga, ginakaayad, ginabagbo, may pagbabago. Ay, sa iba, nga manuhay, sadya ta. Malimpyo, improper. Ay, daya, ay, capital town, Itaklan, Wet Market, Kalibo, ano, itsura. Ikaw ha, ikaw kakita. Tanawa lang, lulamisa, wat isda. Isda sa ubos. Dapat magaroon, dapat makaragit ang. Hinihiling din nila na lahat sana ay ilipat sa pansamantalang lugar at huwag ikalat sa iba't ibang pwesto. Kung kami ang ito nga isdahan, kani nga karnihan, medyo watak-watak baga, ro tawo hay bukon itwan. Hindi tayo makaagto tanan kasi watak-watak ro, gulay iba ro, panakot iba, ngani kung igtong gidman kung taigto tanan-tanan para fair baga. Kaugnay nito, nagpahayag ng saloobin ang ilang vendors patungkol sa nalalapit nilang relokasyon. Sa pagkamatuod, malisod para kamon doon dahil pamatsagan tanamon ay kay isot man lang kuno amon nga naginabutangan ag simpre amon nga simpre am baligya ay karne kay nangan namin kahit paano ay bawbawot sang kiri among pangamba simpre among mga customer nagatagang-tagangon ag tapos ay simpre di naman maintindihan kung may tao itong gaagto dahil magayo kamon dahil pero mga karnihan kakagalit kung siin-siin nga binet kami nga nagabayad tama sa munisipyo ag katao kami tama sa nga pagbayad kanda dapat tawa kami sa tamang lugar. Medyo hindi tabi medyo bukod at satisfied ako nga makatuwang bagaro roana nga baho ag medyo pang vegetables ya tabi anahan. Bukod di at pagkarnihan medyo bukod ay mauit fix para sa mga meat. Sibig magtadtad kami. Medyo bukod kita kat aning fix para sa mga karnihan.
Ang Kalibo Public Market ay sentro ng pamilihan sa probinsya ng Aklan. Dito ibinabagsak ang maraming supply ng isda at mga karne, kung saan marami ang umaasang negosyante sa pang-araw-araw na kinikita nila dito. Kaya't malaking bagay para sa mga negosyante ang Kalibo Public Market dahil ito ang sumusuporta sa kanilang gastusin. Matatandaan noong September 15, 2019, 12:25 ng madaling araw, isang trahedya ang hindi makakalimutan ng mga vendors, particular na ang mga may-ari ng pwesto sa loob ng tindahan. Ito ay matapos magkaroon ng malaking sunog na halos lahat ng stall sa tindahan ay tinupok ng apoy at karamihan sa kanila ay ni isa sa mga paninda o gamit ay walang naisalba. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, umabot sa lagpas 270 na stalls ang napinsala. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit isinakatuparan ng lokal na pamahalaan na matuloy ang rehabilitasyon ng Kalibo Public Market. Sa ngayon, ay hinihintay na lamang ng mga negosyante ang paglipat nila sa pansamantalang pwesto na posibleng simulan ngayong susunod na buwan. Okay, pabor mata akong ma-renovate o mapabagura kasi para magkaton, manami mata. Ugali nga ni dapat halinan man baga kamo na itagbukon mat magayo. Medyo di karagang punta man panak ang banda. Ay naila man kami sa anong plano nga panamion do tindahan. Wa mata kami karon gaano. Kung ano mataray Madam President nga na yang ginaano kamon, ginatuman man namon siyempre medyo na yung namon imuyas tindahan. Nalipay man kami pero amon yang ginahinyo ron nga ibutang man kami nga magililiba baga agud magilisamit kami bakay sa kalisod-lisod kita makaron. Namion ang dere ron may parkingan diaron kun panagod abor ga bagakay ron ay problema bis tindahan niya ron parkingan. Di ka bakaro mga may mga siyakyan ay diagos ka kan magayo na nga maparkingan. Di mo daw ni ay malista di kisur kami kung di kato, nanti kung di karayaw ay pinsan-pinsan kami, kami nga negosyante. Sa kabila ng pangamba ay may saya at pag-asa na nakikita ang mga Kalibonhon dahil sa unti-unting pagbabago sa bayan ng Kalibo. Ang muling pagbabalik ng sigla sa pamamagitan ng pagsasaayos sa ilang establishmento, kagaya na lamang na Kalibo Public Market na nagsilbing tahanan ng mga negosyante sa loob ng mahabang panahon. O konsumisyon nga ba ang relokasyon para sa mga negosyante? Kung ano man ito, lagi nating tatandaan na hindi mali ang humingi ng pagbabago, lalo na kung ang komunidad ang magiging benepisyaryo sa magandang proyekto. Ako po si Jelena Rosales at ito ang Kumusta na Aklan.